Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at makakasama po natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Connie. Nahulog sa gilid ng kalsada ang isang kotse sa Catanduanes. Sa Tuwi, Batangas naman sugatan ng isang lalaki matapos na barilin ng pinsa ng kanyang kinakasama. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilaw Dungca ng GMA Regional TV. Tinamaan ng bala ng baril sa kanang hita ang isang lalaki sa Tuwi, Batangas matapos barilin ng pinsa ng kanyang kinakasama. Sa investigasyon ng pulisya, nagpapahinga lang umano ang biktima sa tinutuluyan niyang bahay nang mabulabog umano ng ingay na nagmumula sa kanyang bubungan na tila raw may binabato ito. Agad umanong lumabas ng bahay ang biktima at nakita ang sospek. So, nag-start yung pamamarilit sa biktima. We were able to recover empty shell ng caliber 45 dun sa labas ng bahay nitong victim. Parang ito kasing mag-asawa ng victim ay naghiwalay dati. So bilang pinsan, yun yung pinag-awayan nila na nagkaroon pa sila ng insidente, nagsaksakan pa sila pero wala namang na-injured during that incident. Naaresto rin ang sospek at na-inquest na para sa reklamong frustrated murder. Hindi na na-recover pa ng pulisya ang ginamit na baril sa insidente. Sinisika pa ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng sospek at ng biktima na nagpapagaling na sa bahay. Patay ang isang lalaki matapos umanong barilin ng kanyang pinsan sa Dagupan City. Sa investigasyon ng pulisya, sumugod ang biktima sa bahay ng sospek. Nag-umpisa raw sa alitan ng insidente na nauwi sa pamamaril. Tinamaan ng bala ng caliber 38 na baril sa dibdib ang biktima. Dinala siya sa ospital pero binawian din ng buhay. That time, nakalasing nga ito si Marby na ungkat nila yung pagbabatuhan sa bahay na noon pa nangyari. So nagkaroon sila ng argument hanggang yung isa ay mayroong kumuha ng baril. Aminado ang mga kaanak na nakainom ng alak ang biktima nang mangyari ang insidente. Nagtaka nga kami kung bakit ganun ginawa niya. Wala rin iba sa amin. Pamangkin ko rin yun. Ito anak ko naman. Ito kasi kapag lasing, madaldal lang. Bakit ganun ginawa niya? Binaril niya agad. Ang gusto ko lang po sanang mabigyan po ng hustisya po yung kapatid ko. Sana po lumabas na po si GR para po magiging masaya na po yung kapatid ko. Sasampahan ng kaukulang kaso ang sospek na tumakas matapos ang krimen. Nahulog sa bangin ng isang pick-up sa Ocampo, Camarines Sur. Sa pag-iimbestiga ng Ocampo MPS, pauwi na sana sa Iriga City ang driver ng pick-up at isang sakay nito. Posibleng nakaidlip umano ang driver, kaya hindi niya namalayan na nasakop na niya ang kabilang lane at tuluyang nahulog sa bangin. Sugatan ng driver at sakay niyang agad dinala sa ospital. Sa Baras, Catanduanes, isang kotse rin ang aksidenteng nahulog sa gilid ng kalsada. Batay sa report, nawalan ng kontrol ang driver sa sasakyan pagdating sa pakurbang bahagi ng kalsada. Ayon sa MDRRMO, sa halip na magpreno, posibleng ang accelerator ang natapakan ng driver. Nakaligtas ang mag-asawang sakay ng kotse. Nagkasunog sa isang garahe ng mga bus sa Daet, Camarines Norte. Umabot ng halos 1 oras bago magdeklara ng fire out ang mga otoridad. Kasama sa mga nasunog ang isang kubo, sirang unit ng bus at mga nakatambak na gulong. Walang nasaktan sa insidente habang tinatayang nasa 15,000 pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ng insidente. Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmulan ng sunog. Claire Lacanilaw Dungca ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.